Breaking news mga kabayan, mga oil tanker, bulk carrier at container tinamaan ng Iran drone at unmanned surface vessel sa Strait of Hormuz. Mga eroplano ng Iran, isa-isang winasak ng US Air Force. US attack drone na si Lucas, ipinakita ang lakas, dating made in Iran. Ngayon, ginagamit at mas pinahusay pa ng Amerika upang wasakin ang mga kalaban. China, biglang nataranta sa lakas ng Amerika. Itinigil ng People's Liberation Army Air Force ang pagpalipad ng mga fighter jets malapit sa Taiwan. Ito ang kauna-unahang beses na nangyari ayon sa isang open source. Simula nang sumalakay ang Israel at Amerika sa Iran, Chinese military natakot na. China biglang U-turn, binatikos at kinundi na ang ginawa ng Iran. Iran tuluyan ang iniwan ng China. Sa gera sa Iran, patok na naman ang mga gamit militar na gawa ng Israel at Amerika. Siguradong alangawin na naman ang made in China. Air defense at radar nila kumpirmadong hindi gumana. Dalawang KC-135 refueling tanker ng Amerika na aksidente. Isa ligtas na nakalapag sa Israel at isa naman ang bumagsak sa Iraq. Mga eroplano ng Iran military, isa-isang winasak ng Amerika. Ito ang kinumpirma ng US Central Command. Wala ng air superiority ang Iran. Wala na rin silang airlift capability. US attack drone na si Lucas. Matindi ang ginagawang opensiba laban sa mga kalaban. Ang US Navy Task Force Scorpion na nangangasiwa sa mga Lucas one-way attack drone kung saan ni-reverse engineer ng Amerika ay winasak ang mga base militar ng Popular Mobilization Forces of Iraq, isang proxy ng Iran military. Ito ang kauna-unahang video na ipinakita kung gaano ka-epektibo at kalakas ang bagong sistema ng Amerika. Well, to sudah gua, no to sudah gua. Para sa Taiwan, ang araw-araw na pagpapalipad ng mga fighter jets ng People's Liberation Army Air Force malapit sa kanila ay parang naging normal na lang. Pero simula nang inatake ng Israel at Amerika ang Iran, ikinagulat ito ng Taiwan at maging ng mga observer na minomonitor ang galaw ng mga eroplano madarigma ng People's Liberation Army Air Force sa nasabing isla. Ayon kay Ben Lewis, founder ng PLA Tracker, isang open data platform na binabantayan, sinusubaybayan ang galaw ng Chinese military sa palibot ng Taiwan, Japan at South China Sea. Simula noong ika-27 ng Pebrero, walang eroplano ng People's Liberation Army Air Force ang lumipad malapit sa Taiwan. Ayon sa kanilang obserbasyon, posibleng umiiwas ang China na mabaling ang atensyon ng Amerika sa kanila. Nakita siguro ng China ang tindi ng puwersang militar ng Israel at Amerika matapos nitong salakayin sa unang araw pa lang ang Iran na ikinasawi ng Iran Supreme Leader. Ito ay patunay na kahit China ay nasorpresa sa ipinakitang bilis, lakas at taktika ng Amerika laban sa Iran. Isa pa dito, ikinagulat din ng China na maging ang kanilang radar at air defense ay hindi umubra sa tunay na digmaan. Kaya para sa mga bansang gustong bumili ng mga gamit pang depensa, patok na patok ngayon ang gawang Israel at Amerika. Siguradong lalangawin na naman ang gawang China. Simula sa Venezuela, ngayon naman sa Iran, ang mga gawang China na pang depensa nagbukang basura sa lakas ng Amerika. Maging ang Russia inamin ni President Putin kay President Trump na namanga ito sa ipinakitang lakas ng Amerika. Pati North Korea tahimik na rin sila sa kanilang ballistic missile testing. Ipinakita lang ng Amerika ang tama, peace through strength. Hindi makikinig ang mga bansang pasaway kung puro salita lang. Pero kapag nakita nilang tatamaan sila sa unang pagsalakay pa lang, tingnan nyo biglang tahimik na lang. Hindi lang yan mga kabayan, sa unang pagkakataon, sinalungat ng China at binatikos ang ginagawang pag-atake ng Iran sa mga karatig bansa nito. Isang complete U-turn para
para sa isang kaalyado ng Iran. China does not agree with the attacks on Gulf states and condemns all indiscriminate attacks on civilians and non-military targets. The urgent task is to immediately cease military operations and prevent further expansion of the conflict. The solution lies in returning to dialogue and negotiation as soon as possible and striving to restore peace. The fundamental solution is to jointly return to the right track of abiding by international law and the basic norms of international relations. Para naman kay President Trump, dapat nang tapusin ang kahibangan ng Iran sa kanyang termino dahil kapag nagkaroon ng mahinang pangulo ang Amerika, paulit-ulit lang itong makikipag-deal sa Iran Islamic regime. Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. As we end this threat to America and this threat to the world, we don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Isa namang KC-135 refueling tanker ng US Air Force na merong sakay na 6 na US forces ang bumagsak sa Iraq. Kinumpirma ng US Central Command na ito ay resulta ng aksidente ng 2 eroplano, hindi dahil sa tinamaan ito ng Iran missile o friendly fire. Habang nagsasagawa ng refueling operation ang 2 eroplano, posibleng doon nangyari ang hindi inaaasahang aksidente. Ligtas namang nakalapag ang isa pang KC-135 sa Israel. Patuloy naman ang search and rescue operation. Iran, sinusubukan ang tapang ni President Trump. 6 sa mga barkong bulk carrier, oil or fuel tanker, container ang tinamaan ng pag-atake ng Iran sa Strait of Hormuz. الله اکبر الله اکبر انهدام ناوکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس درود بر جمهوری اسلامی ایران رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبعا هذا نسبيتر مو وحده ولد. One other thing, we can hit sections of Tehran and other places that if you do it, it'll be almost impossible for them to rebuild their country. And we don't want that. But we can hit or we could take apart their electric capacity within 1 hour, and it would take them 25 years to rebuild it. So ideally, we're not going to be doing that. Thank you very much, everybody. Is your timeline still 4 weeks?